Isang balita na naman ang ikinagulat ng Chinese Foreign Ministry. Pinakamataas na opisyal ng US military tumawag kay Armed Forces Chief Romeo Brawner. Ano ang napag-usapan nila? Dito sinabi ni General Charles Brown na ipapadala ng Estados Unidos ang kanilang missile defense system sa Pilipinas, ang Avengers Missile Air Defense System. Halos kahalintulad ito ng missile defense system na ginagamit ng Israel. Surface air-to-air missile na kayang magpasabog ng paparating na missile mula sa kalaban. Sobrang kakaiba ito dahil hindi naman magpapadala ang US ng missile defense system kung wala namang bantang pambobomba sa Pilipinas. Ano ang pinaghahandaan nila? We had a good conversation. Marami kaming napag-usapan at lalong-lalo na dahil sila ay treaty ally natin. Meron yung EDCA sites na pag-usapan namin, yung ating joint maritime patrol and air patrols. Napag-usapan rin natin yung ginagawa natin na balikatan exercises. Binanggit niya yung commitment ng United States to continuously support the Philippines. Laging nasa likod ng Pilipinas ang Estados Unidos. Magmamasid-masid at handang umatake sa China pag inatake nito ang Pilipinas. Talagang massive airstrike to laban sa China pag ginalaw ang Pilipinas. Pero kung wala namang gagawing pag-atake ang China, wala namang ring gagawing pag-atake pabalik na gagawin ang US. At isa sa mga suporta na ibibigay nila is yun nga, na tuwing nagkakaroon tayo ng resupply mission, ay susuportahan tayo in terms of pagbibigay ng information sa atin. No, hindi naman sila talagang didikit sa atin at mag-escort, but in terms of information, very vital information that we need, ay sila po ang nagbibigay. Muli namang ipinamukha ni Defense Secretary Gibo Teodoro na kahit anong gawin ng China sa West Philippine Sea ay paglalaban to ng Pilipinas. We have a strategy, we have a plan. That is not to yield. Kailangan maalala na ating mga kababayan, wala silang karapatan na mag-law enforcement or manatili o mag-swarm sa West Philippine Sea. Walang gerang mangyayari basta hindi aatake ang China. Kaya ang payo ni Pangulong Marcos sa Armed Forces of the Philippines, impose maximum tolerance. Peace and stability ang isinusulong ng Pilipinas at hindi paghahanap ng gulo. Pero kung Pilipinas ang aatakihin nila, may utos naman si Pangulong Bongbong Marcos na umatake rin pabalik laban sa kalaban. To practice maximum tolerance, no? Dahil nga bagamat ganyan yung ginagawa sa atin na pambubuli, no? Wag tayong gumawa ng mga hakbangin na lalabag sa international law. So kabaliktaran dun sa sinasabi nila na tayo daw ang bumunggo sa kanila, no? Imposible yun because we will not do that. Dahil maliit lang tayo. Nalalagay na nga sa alanganing sitwasyon ang ating bansa. Kung tuloy ang mapikot ang China, ika ni dating Senador Gordon, talagang madadamay ang mga inosenteng tao tungkol dito. Delikado na talaga ang Pilipinas pag nangyari yun. We are in danger more than we think. Tomorrow we can wake up and the Chinese are already in Palawan. Xi Jinping, I don't believe him. I believe the Chinese people. When they want something, they will use force. Never think that they're going to be nice to us. That is why we have to make sure that we have to have not just a credible but a visible, effective armed force that can at least fight back. And when that happens, that's when the Mutual Defense Pact kicks in. Nakakilabot man isipin pag nagpatuloy ang agresyon ng China. Sana lang talaga ay hindi na lumala ito para wala ng inosenteng buhay pa ang madadamay dito. Kayo, lalaban ba kayo pag tuluyang napikon ang China sa atin? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.